Morning everyone sa atong pagsugod, mga tindog ang tanan o atong pag-aablihan itong mga alawiton sa alawiton hymn number 65. Hymn number 65, Just Over in the Glory Land. Hymn number 65, verse 1 all together. Sing. I've a home prepared where the saints abide, just over in the glory land. And I long to be by my Savior's side, just over in the glory land. Just over in the glory land, I'll join the happy angel band, just over in the glory land. Just over in the glory land, there with the mighty hosts I stand, just over in the glory land. I am on my way to those mansions there, just over in the glory land, there to sing God's praise and His glory share, just over in the glory land, just over in the glory land. I'll join the happy angel band, just over in the glory land, just over in the glory land, there with the mighty hosts I stand, just over in the glory land. On the last verse, when God was strong, I will shout and sing, just over in the glory land. Glad hosannas to Christ the Lord and King, just over in the glory land, just over in the glory land. I'll join the happy angel band, just over in the glory land, just over in the glory land, there with the mighty hosts I stand, just over in the glory land. Amen. Magaan po kita, balaan, mahigugmaon ng mga Ginoo. Salamat sa gasa sa kinabuhi, gasa sa kusog, sa imong provision, sa kaluwasan nga among natagamtaman pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Jesus. Salamat Ginoo nga niya kami usab andam sa pagdawat sa imong balan nga pulong nga magatudlo, magabansay kanamo. Especially in this book nga nagapaabot Ginoo sa imong pagbalik apan nagakabalaka pod Ginoo sa mga loved ones namo o bisan pa mangani sa dili paluwas nga nigamita kini isip instrumento ng among spiritual life magtubo ug sa kanunay madasig sa pagpangdawgo kalag kini among ginampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. And be seated please. Welcome sa atohang Sunday school class. And we will study once again the book of Revelation. But we move on to chapter 13, verse number 16 to 18. Kaning atuhang study, it's been a while, no? Atuhang ginapatpat kini siya ng mga pagtulunan. Kay usa sa pinaka lisod or misinterpreted nga book is this Revelation, no? Kining pinadayag. So sa inyong mga Biblia palihog, bablihin nyo kini sa Kapitulo 13, gikan sa verse number 16. Kanilang ang atong
isgutan bahan kining mark of the beast. Mark of the beast. Ang marka sa kining 666. So kisa ba sa inyo na nahihibalo sa mga teknolohiya karon? Di ba? May mga sensors, di ba? Anong ibutang yung i-embed nimo sa lawas, pwede na sa hayop, pwede na sa tao pod. So makita na nimo siya kung asa ang iyahang location, no? So pwede po unsa na sa babae na sa ba o lalaki, na. Kana. So that will control, no? Sa usa ka bagay usa ka tawo para dali ra gid makitaan, no? Ma-identify. No? So kining marka para ba sa unsa ning marka? Anong kinahanglan pa magmarkahan? So basahon nato diri. Sa chapter 13 verse number 16 to 18. Ingon diri sa pulong sa Dios, and he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in the right hand or in their foreheads. So, classes of people, no? Bound or free. No? So, this is a universal, no? Campaign sa Antikristo, no? O sa Yawa para mas mapadali niya o mas mapasangkad niya ang iyahang pagsakop o ang angkon sa mga katawhan. Okay. And that no man might buy or sell save he that had the mark and the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Yung pa nila, may nakabutang diya 666. Duara man na ka 6 ang nakabutang, no? Kaya ang 3 score di man na 6, no? Pero kung imong tanawon sa ansyano nga figure sa number, kanang 3 score pila na siya. Kaya ang isa ka score 20, no? So kay uno man multiply nimo sa by 6, 60. Tulo, 20 times 3, that is equivalent to 60. Nagyan na ba? No? Simple arithmetic, no? So, 666. 666. So, anong 666 man? Dagan pangutana na yung anong dili 333. Nang dili 555, murag sardinas ba, no? Anong dili 77? Na pa brand name nga 77, no? Anong dili 999, no? Nay online seller ba nga nagpromo sila? 50% to 100% discount. Palit ka June 6, 2026. So, for dili siya completely nga 666, no? Now, nana ni sa pulong sa Ginoo giskot niini. So daghan nag-speculate, kumbaga daghan pahaom sa ilang interpretasyon kung unsa kini siyang numero. So throughout sa niagi nga mga panahon, tuig or century, daghan klase-klase nga pag-interpretar niini, no? Now, the Bible specifically giingon diha mo pa ng marka sa beast, no? So nala na to kung kinsa ning beast, di ba? Na-isayra na to na kining beast, gi-identify kani siya as the Antichrist. Okay? So, daghang mga tao karon mga hadlok sila sa numero nga size. So, naitaw sa kita patato siya gutaw niya size. Kana dili pa na mao.
no? Bisa pag siguro magsulat ka tag 666 sa imong lawas, wala man na epekto, no? O say makita nimo diha nga nalagay ko kitaan nga marka nga 666. Di ko ana magkuan. Di ko ana magpalit o di ko ana mag-appeal, no? Kay ihana sa yawa. Well, technically, no, naay definition, no, na description niya nga ato makitaan nga ang 666 ka number sa Bible gihatag ka na siya nga numero sa pag-ilang adto diha nga iya sa yawa. No? Apan kung naa karon hindi pasabot nga nagsugod na ang yawa pagmarka. No? Wala pa, no, wala pa. Wa pa man ta na rapture, wa pa man ang tribulation period. Now, usahay, nataw po, gani, isa sa mga speculation na nakita ka, ato kag department store, o nagpalit ka, uso naman nakaroon ka ng cash register, di ba? Tanaw ka sa imong bill, nakabutang total sa imong bill kay 666.00666. Matingala ko, anong yan yung numero mo? Natay ka, hadlock ba? Pero, these are speculations sa tao. It is more than one occasion nga nagkakahitabo ka na siya, no? Sa inyo ha, personal, niya na ako, naka-encounter ni ko niya na, pero that was long ago. Now, every time, nato yan ang makitaan ka na siyang ng numero nga 666, nagpalit ka ba o nagbayad ka ba? Or nakitaan mo ang level sa usa ka establishmento o usa ka sihinina, no? Na ay sanay ka nang mag-ingon mo una-una ka dayon nga ihaman na sa yawa, di ba? But it is definitely ato makitaan o maedukar kita, matudluan kita tungod kay sa kadaghan nagspekulasyon bahin ka ng numero, dapat diri kita magbase, no, sa pulong sa Ginoo. Kay nagadala lamang na sa ginatuag misinformation. So dili klaro o walay pagsubay ngadto diha nga pagtulunan. Apan unsa giingon dis Biblia? Ang pinakaimportante nga ihibalo nga atong dapat makatunan, no? Kabahin kining marka sa beast, no? Now, dili nato kini sa id-id nga i-dissect o ato gilang ablihan sa mga hinungdan sa gini particular number ni ana. Apan sa mga bersikulo nga ato makit-an dire, makatunan nato ang misteryo ni ana nga marka, no? Adunay mga kinaiyahan sa kanang marka o ato makatunan kini siya una sa verse number 16 giingon diha, and he causeth all, nagaisgot kini siya kanang pagmarka aron nga musilbi ka na siya ilhanan, di ba? Unsa may ilhanan nimo nga membro ka sa pamilya sa imong pamilya? Na ba kay ilhanan? Na kay ID? Oo, na kay birthmark ng ilhanan ba? Na kay birth certificate, muna mga ilhanan, no? Kay lehitimo, valido ka na siya nga mga identification. Okay, karon katong bago lang. Daghan dili gusto mag-appeal ka ng PhilSys kay kuan daw ka ng murag mahadlok sila, mabalaka sila nga ibutang naman ang ilang pangalan universally, makitaan, ma-identify. Ug naguna-una sila nga basig mao na ni ang 666. Another speculation pero mali siya nga information, di ba? Bago pa sugod kining ginatawag barcoding. Kita niyo ng barcoding sa mga produkto, na naman halos tanan, di ba? Nagyapon ni spekulasyon ni ana. Himduman ako kanento. Ihap nagnumero diha na sila'y mga reputation ba nga muhitso daw dito sa numero sa yawa, no, kining 666. Pero tanan ka na sa mga spekulasyon nga dili tama, no, o dili sigo nga diha sa sakto o kamaturan ng information. All that misinformation nagihatag sa tao. Karon komportable naman kita mamalit nga. May barcode ning atong mga sinina, may barcode ning atong mga sapatos, may barcode ni inyong sa pa paliton nimo nga pagkaon, di ba? No?
Ang imong ID karon na nay barcode, okay? Gamit na ka og mga payments karon, gamit kag barcode. Unsa pa na bago karon kanang daghang bitaw itom QR code, no? Kanimdum mo ka ng, di ka pwede ka-access diri without the QR code. Di ka pwede ka-access diri. Wala ka naman puntang anong yana. No? Pero all of this technology, aron mapasayon ang proseso. Di ba? Kita ni mo dia, wala na kayo pila, dali na kayo. Sa mga department store, no? Kung manumano pa ng ilahang pamagi niya, sa kadaghan nilang produkto, perting lisura. Di ba? For a matter of giving us comfortable nga dealing everyday sa atong kinabuhi. Apan kining identification sa 666 or mark of the beast, lahi kani sa higalagisoon, susama sa imong makita karon. Di man nga kining marka nagahisgot nga to diha nga ang uban maingon nga itato, no? Ano sa tawagan ng tato? Patikan, ipatik sa imong panit, no? Ipatik sa imong agtang, okay? O kana siya ikuan lang i-laser, no? Kanang laser na nga pag implant, no? Say para pag-scan na dayon, no? Now, even those scientists, mga inventor, nagahimo na sila og gamay pa sa lisod sa o kanang lusok sa mais ba o lusok sa bugas, no? Nga microchip nga ginaingon nila. Ana naman agaron, no? Mga microchip. No? Kay dali ra gyud siya electronically once nga ma-activate ka na siya, no? Accessible ka na siya all over. Using sa mga GPS, satellites. So those are things nga appeal na sa mga spekulasyon. Nagani karon bag-o suban nga nasod nga pag-anak sa ilahang anak ginapatamnan nila og microchip. Pero sa kato ng mga nasod nga medyo dato na. Okay? Kay usong kidnap, no? Kalabi rin mga anak sa dato nga royal family, uban ko no ginabutangan nila microchip. Alright? Para lang ma-prevent ang mga krimen, no? Further nga mga krimen. So, usahay ginalikay pod nga nganong butangan na sa identity para nabay usahay kanang musipyat ang mga nurses or mga medical attendant nga mag-switch ang ilang mga babies. So, para malikayan ka na sa ginabutangan na nila. No? So, those are possible information or technology ng uban nag-ingon nga pwede ibutang sa tawo. Okay? Kaya mosilbi na siya og transmitters o ma-detect na siya sa mga GPS. But regardless of those things nga atong makita diri sa teknolohiya karon nga makarelate kita nga mo na ba na ang pamaagi sa yawa, no? Pero dili ka na siya, no? Those are just speculation, no? Napoy mingon nga mogamit og mga eksperto nga mga pag-opera, no? Facial surgery, no? Plastic surgery. Again, kana nga marka kung appeal ka na sa commercial, economical, or technology. Oops, wait. Do not disturb. Okay. Kalimot. So, whatever system nga ginadala sa kalibutan karon, lahi pod ang system nga implementar sa Antikristo. So bear in mind, number 1, ang marka sa Antikristo, makatunan nato dire, nga it causes all. So kung ang marka karon sa kalibutan, di man tanan naa. So when they implemented, even today,
dili masago. Kisa ba sa inyo na philsis karon na may kisa walay philsis karon kay atong applyan. Tanan-tanan ay philsis. No? Pero dili tanan na yung anak karon. Di ba? Dili tanan particular ni anak nga mga butang. Pero ang Biblia nag-ingon diri sa pinadayag, bahin kini nga mga marka, walay excuse, walay ni usa pa nga dili mamarkahan kay giingon diri, gi-emphasize gud sa Antikristo. Bisa ka pag pobre, bisa pa kag unsa ka masakiton ka, basta sulungas buhi ka, apil ka nga markahan. Kay dili naman ginapa sa yawa ang lawas sa tawo, kundi iyang talag, no? Nga iyang ibaligya nga tuday sa yawa, itugyan nga tuday sa yawa. Dato ka o pobre ka, no? Tigulang ka in all ages, giingon diri. So pinakasayon di usahay kanang ginahimo karon sa Antikristo o nga himuon sa Antikristo nga in hospitals dali ra kayo na nila i-access sa mga department stores, sa mga offices economically, no? Ikontrolo na sa yawa, no? Kontrolo na sa Antikristo. Di ba? Mintag maidris bukid kay di ka na obligado mamalit, mananom ra ka. Okay? Bagabot ang panahon, no? Kini bisag pag ultimo similya sa tanom, ikontrolo na sa Antikristo. Hello? Di na ka basta-basta ka pananom nga wala nga to diha nakarehistro sa Antikristo. Oh. Gani kung atong worldwide o universal nga to diha nga kampanya bahin niini. Okay? Nga bisag pag ang tao magantos, ang tao magutom. Asa man sila madto? Dito na gid sila nga to diha sa pamaagi sa Antikristo. O gani gingon sa Biblia, it causeth all, okay? Meaning, ang pulong nga causeth all, dili ningon nga naki-option. Umupili ka, sa gusto lang. Dili nga na. No? Dili nga na voluntary terms. Kundi i-enforce ka na siya. Ipugos ka na siya. Muna diyang, kung di ka magpamarka, patyong ka, o mag-antos ka. O, di ba? Ang uban may sige, patya na lang ko para human. Hindi man na, I believe nga dili po na imon sa yawa. Ha? Ipabati niya gyud sa imo ha, nga, mubigay gyud ka ba, mo surrender gyud ka ba? So, by means of what? By means of suffering, affliction. Di ba? Kaya ang tao, di ba ang tao, kung nag-antos siya sa lawas, apil iyang una-una. No? Mag-antos ka, i-torture bitaw. Torture, ang kaning method sa pagpugos sa tao, by means of torturing a person, musab ang iyang desisyon. Di ba? Musab. Kabalo naman siguro kung unsay pasabot nako. Di ba? So, himo na sa yawa. Not everyone will say, sige, patya na lang ko kay di ko mo gusto masunod nimo. Adi po na niya himuon. Nasa ipamaagi nga, makumbinsi ka niya by force. Okay? Nga markahan ka. Until such time nga, if the devil would say nga, sige, patya na lang siya. O, nakapag mga parinti din nagatanaw, gamiton ng imong lawas kay pato niya. Ito mga parinti, yung anak ni mo nga, unta mosunod unta sa imo nga di pud magpamarka na lang tungod sa gituman ni kahadlok. Di ba? Dili naman makahold ang imong kaugalingon ngadto diha sa imong ginabarugan kay luya na imong panghuna-una sa kahadlok, and it will change everything what you are standing for. So lipa yawa, di ba? Nako niyo kung punto, no? Now, it causeth all. And gingon diri nga tanan nga klase sa mga tawo mamarkahan sa ilang mga lawas, no? Katong mga dato, katong mga pobre, di ba? Katong mga bantugan, mga famous, no?
mga politiko, mga leader, no? Have this mark, no? Kay may mo ni siyang universal mark. Okay? So, wala na ginatawag. Ni sila, mga elite ni sila, di sila marka, wala na yan. Karon na ginatawag favoritism, na ginatawag mga diskriminasyon, apang dili na ni mahimo, no? Kay tanan man. No? Gabi ang pag-impose diri sa yawa, no? Diri sa kalibutan during that time sa tribulation period. So ang tagsa-tagsa ka mga tawo, bisa pag itong mga tao di pastor dito may lugar pa karon nga wa pa gyud maadtuan sa kadaghanan ng mga tao, no? And until now they are still in progressing, or they are in progress to discover sa mga isla, no? Sa komunidad nga sukad pa wa kita sakyanan, wa kita kung unsa nang mga unsay teknolohiya karon, tuwa gyud sila sa pila ka suok. Can you imagine that? Mapil na sila. Ingon this Bible. All classes man. Grabe, no? Mapil na sila. So, wala dali ra imo sa yawa. And all of this power and might. No? Karon dili man magpanginlabot kinsa nang mga nasod o leader sa nasod nga nay kapasidad niya na sa paghimo, di man na sila magpanghilabot niya nga mga tao. Kaya una bes, wala sila makuha ni anak, no? Sagdi na sila nga nang inabuhi nga to sa ilang luna. Itong pasabot na ko ba katong mga tao nga mga yung pa layo tayo sa kabihasnan, no? Kisa may pinakalayo diri gipuy-an nga namuyog kuiba, namuyog bukid kayo nga di ka pwede makaadto dito nga magi kag bangin ana mga lisod ba. Apil na sila nga mga tao during this time nga mamarkahan. Sa pakahana niya nga panahon, pastor. Sa kabalo. Kaya ka na mga tao diha karon nga hangtod karon wa kaila kung kinsay presidente sa Pilipinas o kinsay presidente nga to sa Amerika. Managan man na sila. Di ba? Managan mo po na sila. After generation to hangtod nga magabot si Kristo Jesus. No? Yung pa. And by the way, these are people also nga tagaan sa Ginoo og tsansa nga makapaminaw, makadungog sa pulong sa Ginoo. Pinagi kining 144 witnesses. Kung ang yawa na kapasidad ngadto diya sa pag call out sa tanan nga mga tribo, katawan ni tibok kalibutan, won't you believe ang Ginoo wala? Diba? Wala kapasidad ang Diyos. It would be unfair nga to diya sa ubang nga tao nga wag yun nakadungog. No? Dungog na sila. Kisa may mag-ingon nga kanitong panahon na nagwaling ato diya sa Africa. Hinumdum mo kang Livingstone. No? During the time nga rampant kayong cannibalism sa China. No? And kana nga mga tao nga natamnan na nga to diya sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios magpabilin nga buhi nga to diya sa kasing-kasing sa tao. Yung panilang imposible na karon ang China nga ang uban nga nasod nga masudlan nga to diya sa pulong sa Ginoo kay ilan ang ginasiradahan na. Nga kun naa may mga makita nila ilang patyon o ilang ipa-deport. No? But these are things nga dili imposible nga to diya once the hand of God will work upon their soul na. And it is their decision kung mudawat sila kang Kristo Jesus. Isip ilang manuluwas through these witnesses nga iset up sa Ginoo. And so as with the mark of the beast. I-saturate gid niya, wag gyud siguro kanang wag gyud siya ma-miss out ng mga tao diha sa palibot ining kalibutan nga dili mo markahan, di ba? Ang pressure, ang sitwasyon nini sa marka in the right hands or in their foreheads. So, gingon dire specifically sa verse number 16, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Okay? So, diya ang markahan. Specific ba ang pulong sa Ginoo. Karon, the Bible says,
Nga kini nga pulong, kining word nga mark nga makita nato sa verse number 16. Gikan ka na sa pulong nga nagapasabot pod kana bitaw magamit tag sa tawagan na stampa. Kanang word nga mark the same pod sa word nga gigamit sa word nga to stamp. Okay? Or a stamp o imprint. Or pwede pod nga something nga imong gi-carve. Okay? So diha na mingon nga ipatik, no? Ipatik. Okay? Now, whatever this mark is, mo lubong gid siya sa ngadto sa imong panit in our flesh. No? Mahimo na siyang permanente. O ganing tato, pwede man nimo malangkat, di ba? Ganing tato, pwede man nimo malangkat. Pero kani nga mark dili mo malangkat. Kaya i-embed gid siya sa imuhang unod. Mahimo na siyang permanente. No? Dili po na siya mausab sa tawo. Sige, pamarka ta karon. Sabon ako ana na. Sige, pamarka ta kay para makakaunta. Ano say spekulasyon sa tao ba? Ang paring no ragot ta nga magpamarka ta. Di ba sa konsepto na karon. So una ni nauna sa tao karon pwede nila himon. Taragot. Sagdi. Taga para makadawat ang ayuda. Ano sa konsepto sa tao? Sagdi gyud ta BBM. Total ato man na. Mag ator gyud ko sa bunda yon. Dili na mahimo sa tao. Dili na ma-alter. Dili na pud ma-counterfeit. Aron ani natong imuon. Ano nga tao maguna-una ba? Kaya gusto lagi na nagdi sa pamarka na nakaisayod ba? Yeah, they're going to just make play with the beast or with the Antichrist. Ato nang sundugon. Ha? Di ba? Musundog maganing ang technology karon. Kaya sundugon bisag unsa. Di ba? Unsa man nga bagay, unsa man nga mga gamit. Pwede sundugon. Pero kini nga marka di niya na masundog. Di niya ma-counterfeit. Okay? So, wala na ibilidad ang China karon sundog-sundog. Counterfeit. Okay? No? Kanang mga sa tawagan na original o pikoy. So, nobody can alter it or counterfeit it. And it will be placed din nga dali ra gyud makitaan. Okay? So mo lang sitwasyon sa among marka. Tama na to. So inga na kalig-on. Now the source of the mark. Sa verse number 17 giingon dire refers to the false prophet in verse number 17 that the word he and no man might buy or sell save he. Kinsa nang he diya? Save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Now, sa verse number 17, ang pulong he refers to the false prophet. Kung imo mahinumduman ni Galekson, mo pud kini siya ang hinungdan nganong ang mga katawhan mo simba ngadto diha sa Antikristo. He will cause the world to worship the Antichrist, the false prophets. Og siya na pod ang magtuga o maghimo niini nga ang imahe sa Antikristo will move and will speak. Sabi no? Buting daghanag mga katalanagaan diri nga mahitabo sa tribulation period. Og ang leader, no? Sa mamahimong one world religion will dominate the world. One world religion. Yung pa nila, once a nation will declare nga ang United Nations mo adapt og one world religion at this present time, that is so impossible to implement. Di na mahimo sa United Nations. No? Kaya ano man, kinsa man day membro sa United Nations, dili man tanan nasod nga membro sa United Nations. Kita siguro, membro ta diha. But that cannot be implemented. So, pakyas gapon sa pagsabot nga ang United Nations ang himong instrumento o unsa ba nga nasod nga powerful ang himong instrumento. No.
Satan himself and his Antichrist and his false prophet will do these things. Dili ni gahom sa tao, ha? No? Kundi gahom ni sa yawa. Karon. So there will be one world religion nga mag-dominate. Kabalo sa dominate? Sa Greek ancient word kanang dominate, kanunay makita na nimo siya nga kung adunay sa mga sagaran sa mga Roman practices. No. So kung Romans ka niya, high ranking ka or mga noble ka ba? Kuha mo? Naki-slave. No? Naki-slave siguro mga pwede sa gatos, basta kaya nimo. Napod kay imuhang close-in nga slave. Ginatawag na sila ang ilang amo, aba mayong master. No? Dili na master ilang tawag mo. Master! Kasi ordinaryo naman ang apulong. In ancient word, ginatawag na ilang nga domina. Means dominant. Wala kay power, wala kay right. No? Kung unsay gusto sa imuhang domina, imo nimo. Okay, tanan nimo. No? Inga na ang pag-rule o pagtigbabaw nga to diha sa ginatawag nga domina. So that word domina means master. Siya tanan naga-control, no? Wala kay kagawasan. Siya ang mudikta, siya ang maghatag og panahon kung kano sa katagaan og kagawasan. Diba? So, that is how the Antichrist will make sakop the world. Yan na niya. No? Napabay maingon nga. Magpamatok ta. Kaning mangingot ang mga rebelde, sa paring utang mga grupo nga, mga anti-groups. Di na nila mahimo. Okay? Wala na yung demokrasya diri. Di ba? Nasa kagapos ang demokrasya, ang freedom sa tao. Panahon nga ito diya sa Antikristo. Okay. Now, this is exactly what the passage tells us, that the world o ang kalibutan will worship the Antichrist. Muna nang, kung sa mga Roman emperor na niya nga panahon, they will worship the emperor, and the emperor will declare themselves nga sila Dios, o nagademand sa pag-worship nga kanila, no? Or whatever subject of worship that they wanted. So mo ka na siya ang source sa marka. Okay. Now, verse number 17. It is a mark of isolation. Kung sa'y pasabot niya na, no? Isolation. May utang isolation, ilahi, di ba? I-segregate. No? So karon, kini nga marka, aron nga ma-emphasize o ma-implementar ngadto diha ang ekonomiya, no? Mo na ang purpose nga nung markahan, no? Kay kuwa kay marka dili ka appeal ngadto diha sa budget, simple ana. Di ka appeal ngadto diha sa kalakaran, di ka appeal ngadto diha nga maadto grocery store, magpatambal sa pa ba imong need, no? Sa may panginanglanon nimo adlaw-adlaw. Pagkaon. Di ba? Access nga to diha sa unsa pa man. Commercial. Unsa pa? Unsa pa imong panginanglan? Tanan nimo nga panginanglanon sa imong kinabuhi. I-control na sa yawa. So, ang power niya na sa marka is the power of isolation. Kay i-require naman ang tao nga dapat may makit-an nga marka ngadto sa ilang lawas aron makapalit sila, makabaligya sila, makatransaction sila. Kay mao kini siya ang pinakadako alang ngadto diha sa tao nga ilhanan nila, identification nila, requirements nila kining marka sa Antikristo. So yun, ito tao nga
Di na siya ka-transaction sa iyang ATM. Kay na-hack daw. Sabi pasabot na na-hack. Na-scam. Gi-hold. Diba? Di na siya ka-transaction sa iyang GCash. Kay all over GCash system na bar down sa tawagan na. Nagka-problema ba? Naibag. I'm just illustrating a scenario ngaon sa kalisod nga diha sa kinabuhi kung adunay magpugong. Di ba? Kisa sa inyo nakadtog Japan. Wa mo kadtog Japan? Japan tukan. Japan tukan. Ato mag-Japan tukan. Sa Japan, na restaurant dito nga wa kay cash hatag. Natawag na cashless. Ato kag Japan. Order ka dito, tusok lang animo, tusok, no? Tusok nimo. Wa kay buhian nga cash, no? Usa na sa mga high-tech nga dealing sa komersyo, no? Palit kag bugas, palit kag sudan, no? Kita na matay palengke diri, di man high-tech, manumano man ato di ba? Pwede pa ganito kapangayo, no? Nakisubra diha, kailan nimo, sige pakapin. Sa tribulation period, you can never do that. Okay? Na kay sarili mong punuan, ako man Hoy, makabuot na ako. You can never do that. Kuhaon na sa Antikristo. Nakay basakan, no? Muna na kag pagalambo. Di na nimo mahimo. May mga negosyante, mga oportunista, things ba? Wa pa Antikristo. Mga oportunista, mga negosyante. Kay pag saka sa presyo, taguon ang mga produkto. Ibaliga nila mahal na. Suma na sa presyo kung unsay presyo karon. Di ba? Kaya po control. Pero sa Antikristo, walay mohimo niya na. Okay? Tanan. Mo sumiti, mo rimit, no? Because of control. Okay? Binatog maka-ikyas na si Hawa. Yan ang mahitabo diha. So, just imagine what this might involve. No? Kuntahay, ang usa ka mama nga na baby ba? Mo palit og gatas kay patutyo na iyang anak. Di siya basta makapalit. Okay? Kung wala siya'y marka sa beast, di po siya tugutan nga mo, Tagalog po, kagi na mo, anak. Nga wa ka kapapalita. Kaya di dawato ni mong kwarta. Kagi na mo, anak, natindahan sa inyong akbang, nga wa ka kipapalit, kay kalaban mo sa inyong silingan. Kagi na mo, anak. Luwi, ano? Kaniya akong silingan, di ko nipapaliton. Kabaloy mong silingan nga, ang pikas nga tindahan, tuwa perting layuwa. Aywa, gabing, aka na, magonta pa nimo kay makabaktas pa man ka. Nakapay alternate, although, dako kayong hassle, pero, totoo, nasa mo. Pero kini, you can never avail that. Okay? Di good ka. No? Kanda karon, for example lang, agi kag, tigbaligya. Sabi niyo mo, kaikyas ka ba? Kay, sample lang ha. Kay balot diya. I'm not saying si Brother Mario na ang naadya nga happy na sa 666. Ay, pangaliwang ka din. Kay marka? Kuha kay marka, di ka palit og balot. Di ba? Di ka kainom og tubig. You see? Na may balon na mo dito. Libre to, walay bayad. Di mo na mahimo. Okay? Kaya gikuralan na imong balon. Ha? Tuwa na. Na markahan na. Hindi ka wa na gani kay property nga may matawag nimo nga imuha. Gamit nga imuha. Not even yourself that you own it. Wala mo nga nako katungod nini kay ako ani. Awa, di ka na naman mahimo. Tuloy, di ba? Yan na kay anak gagmay kayo. Panahon sa 66 sa tribulation period, maabtang kaniya na kay gagmay kayong anak. No? Masa may imong himo ni si pinahan.
o isip amahan. Di ba? So sana sa nga i-torture ang imong hunaw na kasing-kasing nya asa man ka magpasakop. Mayon pa nila muning literal ngayon niya, sige. Kauna ng imong Bible kay di man na ka makabuhi nimo. Ano ba? Di man na makapalit bugbugas. Literal na sa mahitabo. Na? Imuha na ng imong Kristo. Kay kining atong mga anak diri di ko kagwanta nga mga mata ni sila nga naman po koy ka napa pa may higayon napa may untay resources karon. And people will give up. You see? Maana na mo bali ng utok sa tao. And that is when it take advantage ni Antikristo. You see? So imagine what this might involve. No? So kung unsa ang marka, no? Kung sa gi-allow niya kaysa dili pwede makapalit o makamabaligya. No? Gwanta ka diha, no? Nagantos ka sa imong gibate, nga kapag yung sakit, no? Nitokar ang imong rheuma. Nitokar ang imong diabetes. Nitokar tanan na nitokar. Nimato kag pharmacy niya mo palit ka na limot ng Antikristo naman din eh. Ano ba? Ano telling you nga ikaw sama ni ana. Kaya kung save ka karon, mo ganing panagana. Kung luwas ka karon, you will never suffer so sama ni nga kahimtang. Amen? When you die today, you go to heaven. When you are saved, mag-abot ang rapture, mapil ka sa rapture, night tribulation period dire, but you will not belong and you will not be in that place called 7 year, to suffer the 7-year tribulation. Now, time will not permit us. Enjoy ba mo? Ha? Asa to nga portion na gi-enjoy mo sa balot? Anyway, so dili ta kutog. No, usa pa, no? Then we will have the conclusion, but anyway, aton ning research kay time will not permit us. So di pa ta makatabok sa chapter 14 ha. Napakita sa last na ito nga diskurso nini ang information, no? The information of this mark. Okay? Ako na basahan dire. And that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom, let him that understandeth count the number of the beast, for it is the number of man, and his number is 603. So that nakatokotog, and we will continue this lesson next Sunday. Amen? Oh, sige, habol. Sige, ma'am. Kusga, ma'am, ha? Oo. 666. 600. Kinsa ka ito pangalan? Sige, ano? I got you, ma'am. Sige, sa'yo pangutanan ni mo. Sa'yo pangutanan ni mo. Kana, sige. Ako tubagon, no? Now, nabasa na ito this Biblia nga wala gi-reveal kung kinsa na siya. No? Maliban sa kana nga pangalan, ma'am, patay naman gito si Sin, no? Itong obispo. Obispo ba ito siya? O kardinal? No. Now, dili lamang niya na, ma'am, tinod na. Muna siya, ma'am, ang ginaingon nako sa atong lesson nga spekulasyon. Masabot, muganaro og interpretasyon niya na sa paghaom-haom kung kinsa ning Antikristo. Pero sa Biblia, wala diha gihatag ang true identity sa Antikristo. Bitaw mo sa dili, bago pa na si ganang gi-compute nila nga letters sa name, no? Kay ani man God, they believe nga kada numero, sa kada letra sa pangalan sa tao, Griego nanay equivalent number. Okay? Nanay equivalent number. So, daghang nga mga they call themselves Bible scholar nga ginakuha na nila nga metodo to speculate hatag nila ang kung kinsa na pangalan ni tao. You imagine Adolf Hitler usa na niya nga gihaom sa tao, gi-spekular sa tao.
Si Adolf Hitler. No? O sana saya. No? Ronald Reagan, isa po na diya. No? Nga, bisa pa ganitong unang nga leader sa Russia. Kinsa to? Before kang Putin. Kuwan po na siya. Speculate po na siya. No? Pero all of this are just speculation. Mga yung speculasyon, nauna rin sa tao nga ba, siguro tingaling ani siya. Nga na ba? Ato daw subayon. Kana bitaw, mag-imbestiga ka, nga ginatawag nga person of interest. Pero dili pa na siya maong tao, imo lang ispekular na basig siya, na basing ato diya siya. Na later on, a further investigation that will pinpoint kung kinsa gyud ang tinuod. Pero sa Bible, wala man na gihatag nga. Sige, basaha sa Daniel, basaha sa Revelation, basaha sa Gospel, then you can build and identify that person who is the Antichrist. So wala man. Gyud. So sa tubag na ma'am, dili na tinuod. Nga iyan nga pamaagi. Kay wala kung kinsa si Antikristo. But during sa tribulation period, he will reveal himself. Okay? Sa diha na nga period. So karon ni wa pa kita niya. Although day mga lessons niya na nga and I believe Pastor Ben Flores also use that just to speculate. Pero mo gani na nga careful ko sa paggamit niya na nga mga pamaagi kay naitend confused ba or ma-confuse about kung tinuod ba na o dili. Or sometimes maingon sila nga siya na si Antikristo pero dili diha. So stay kita sa what the Bible tells us and reveal us by sa Antichrist. Okay? Ang mga kinayahan nga to sa Antikristo but not really specifically pinpoint a person who he is. Okay? Ang ginatawag Antikristo. No? So salamat ma'am. Una pa mo yung mga pangutana. Okay. Sige. Let us pray. Heavenly Father, salamat pag-usab nga ikaw nagbilin ka na mo nimbililon nga pulong nga amo ang pagkakatunan o kanunay nga amo kining ginatuuhan. And this will build our faith, build our assurance that thou art faithful and righteous God. Salamat Ginoo sa kaluwasan usab nga imong gihatag kanamo by your Son Jesus Christ. Bless the remaining part of our service today. Hear you people to be blessed in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.